Mula Asia, Australia, Africa, Europa, maging South at North America, mistulang naikot na ng Pangulong buong mundo sa dami ng mga bansang napuntahan niya sa kanyang termino. Ang presidenteng nakapagtala ng may pinakamaraming biyahe matapos ang panunungkulan ni Marcos. Mula na maging Pangulo noong 2001, mahigit 50 pagbisita sa 30 bansa ang nagawa ni Pangulong Arroyo. Lumalabas na kada taon, 6 na beses siyang nasa biyahe. Pero bakit inulan ng batikos sa mga biyaheng ito? Dating TV reporter si Ralph Guzman, sa loob ng 5 taon, ilang beses niyang naidokumento ang pagbiyahe ni Pangulong Arroyo. Tanda pa niya noong 2004 nang tumulak ang Pangulo para sa state visit sa China. Nabalot daw ng kontrobersya ang biyahe dahil sa malaking delegasyon na kinabibilangan ng mga miyembro ng unang pamilya, kongresista at iba pang opisyal ng pamahalaan. Nandun yung mga anak ng Pangulo, yung asawa ng mga anak ng Pangulo, pati na rin yung apo, pati yaya kasama ng Pangulo. Pag state visit, kalamitan ng protocol dyan ay yung host government o yung nag-imbita na gobyerno ang sumasagot sa gastusin niyan. Noong 2006 naman na may dokumento ng TV reporter na si Mariz Umali ang biyahe ng Pangulo sa Italia, Vatican City at Espanya. Tumagal ng 7 araw ang pagbisita. Tulad ng ibang biyahe, bukod sa gabinete, kasama rin ang ilang kongresista. Habang nasa ibang bansa, sa mamahaling hotel daw tumutuloy ang delegasyon. Walang naalala ko lang na pinagstayan nila was it dun sa Spain, sa Ritz Hotel. Yung delegation ni Presidente, the whole entourage, I think, stayed in Ritz. Sa ilang gawain ng Pangulo, habang nasa state visit, kadalasang hindi raw nakikita ang ilang opisyal ng gabinete at kongresista na kasama sa delegasyon. Pag halimbawa, part ka ng official delegation, ginamit mo yung red passport or blue passport, meaning it's an official or diplomatic trip, dapat official talaga yung function nyo. Well, hindi lahat yon nakita namin sa mga functions na supposedly official duty. Puna ng grupong Coalition Against Corruption, minsay labis ang delegasyon ng Pangulo sa kanyang mga biyahe. Sobra talaga. Ang laki eh. Kung sino-sino mga kasama. Parang it's a reward to those who support her, mga congressmen, mga senators na sumasama. Pati mga pamilya niya, pamilya ng mga congressmen. Hindi ko po alam kung galing yan sa budget nila sa Congress or galing yan sa personal funds nila. Ang ginagastos lang po ng Office of the President ay yung pong yung pong sa mga executive branch. Pero higit man daw ng mga opisyal na galing sa sarili nilang bulsa ang kanilang ginastos, taong bayan pa rin ang talo. Mas binabayaran nila daw personal expenses nila. Gaya ng mga congressmen, but they're traveling on official time. Sino ba nagbabayad nun? Again, it's the taxpayers who are paying for that. May mga pagkakataon na kasama ni Presidente yung mga apo niya. At pag pauwi na, ang stopover nila ay Hong Kong. Minsan nagpapaiwan na sila ron para maipasyal yung mga apo nila sa Disneyland.